wrong motives. Ito yung maling motibo. Kung bakit hindi natin nakakamtan yung umaapaw na pagpapala dahil ito yung mahadlang yung maling motibo. So ito yung maling motibo ang paggawa ng tama para sa maling dahilan. Hindi lang tinatanggihan ng Diyos ang ginagawa natin. Tinitingnan din niya kung bakit natin ito ginagawa. So mahalaga sa Diyos ang ating mga motibo. So maaari kang manalangin, maglingkod, magbigay o mamuno, ngunit kung ang iyong puso ay hinihimok ang pagmamataas, pagmamakasarili, paghanga sa iba, o pagpansariling pakinabang, hindi natin ito makukuha. Ang Diyos ay hindi nalinlang sa panlabas na anyo. Tinitimbang niya ang ating puso. So kaya nga, kapag mali ang ating motibo, ito yung humahad lang sa umaapaw na pagpapala na dapat darating sa atin. Kaya nga sinasabi niya sa James chapter 4 verse 3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasure. So ibig sabihin, kung bakit hindi natin nakakamtan sapagkat mali yung ating motibo. Ito'y tinatampok ang isang pangunahing prinsipyo ng panalangin. Tinitingnan ng Diyos ang puso sa likod ng ating mga kahilingan. Kapag ang mga panalangin ay hinihimok ang mga sariling pagnanasa sa halip na pagnanais na parangalan ang Diyos o pagpalain ang iba, madalas itong higit hindi sinasagot ng Diyos, hindi sa ayaw niyang magbigay. Nais niyang pagpalain tayo, ngunit hindi niya tayo pagpapalain sa mga paraan na nagpapakain sa ating mga pagmamataas at nakakapinsala sa ating espiritual na paglago. So kaya iyon yung dahilan kung bakit nahaharangan yung pag-uumapaw na pagpapala natin dahil ayaw niya na tayo ay mapinsala yung ating espiritual na paglago. Totoo, ang mabisang panalangin ay dumadaloy mula sa isang puso na naghahangad sa kalooban lamang ng Diyos kaysa personal na pakinabang. So kaya nga hindi ka pagpapalain ng Diyos, hindi sila pagpapalain ng Diyos para lamang magtayo ng sarili nilang kaharian. Kaya nga ang pagpapalang umaapaw ay sinasadya na dumadaloy sa atin at hindi himuhinto kapag tayo ay tama ang ating motibo. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Ananias at Sapphira, mababasa natin yan sa Acts chapter 5 verse 1 to 10. Sa verse 1, sabi niya, may isang lalaking nagngangalang Ananias, kasama ang kanyang asawang si Sapphira, ay nagbenta rin ng isang ari-arian. Verse 2, sa buong kaalaman ng kanyang asawa, itinago niya ang bahagi ng pera para sa kanyang sarili, ngunit dinala ang iba at inilagay sa pala ng mga apostol. Sa verse 3, pagkatapos ay sinabi ni Pedro, Ananias, paano pinuspos ni Satanas ang iyong puso na nagsinungaling ka sa banal na espiritu at nagtago para sa iyong sarili ng inang sa pera na natanggap mo para sa lupain. So ito yung deception. Ito yung paninlang at integridad. So ito yung paninlang ni Ananias at Sapphira ay nagsasangkot sa pagpapanggap na ibibigay nila ang buong buong kita mula sa pagbebenta ng kanilang ari-arian, habang nag-iingat ng bahagi para sa kanilang sarili. So ito ay isang seryosong paglabag sa integridad, lalo-lalo na iniharap nila ito sa paanan para ang ibinibigay nila sa buong halaga. So ito yung sinasabi nila na ibinigay nila pero nagtabi sila para sa kanilang sarili. So dapat hindi tayo nangangako sa banal na espiritu. Sa verse 4, hindi pa ito ay pag-aari mo bago ito naibenta? Pagkatapos itong naibenta, hindi ba ang pera ay nasa iyong pagtatapon? Ano ang nagtulak sa iyo na gawin ang ganong bagay? Hindi ka lang nagsinungaling sa tao, kundi ikaw ay nagsinungaling sa Diyos. So kapag tayo'y gumawa
ng anuman sa kapwa natin, ibig sabihin, ginagawa natin ito sa Diyos. So, hindi lamang tulad nila sa Sapphira at Ananias, kasinungalingan sa banal na espiritu, nilinaw ni Apostol Pablo na ang kanilang hindi katapatan ay hindi lamang isang kasinungalingan sa mga pinuno ng tao, kundi isang kasinungalingan sa banal na espiritu. Nakatumbas ng pagsisinungaling sa Diyos na binibigyan din ito ang kabigatan at kabiguan ng pagkakasala sa sinaunang Kristiyanong komunidad. Kaya nga sinasabi pa sa verse 5, nang marinig ito ni Ananias, siya ay natumba at namatay. At nagkaroon ng matinding takot ang lahat ng nakarinig sa nangyari. Sa verse 6, na magkagayoy lumapit ang ilang kabataang lalaki, dinalot ang kanyang bangkay at dinala siya palabas at inilibing. Sa verse 7, so, pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang kanyang asawa na hindi alam kung ano ang nangyari. Sa verse 8, sabi dito, sinasabi sa verse 8, tinanong siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito ba ang halaga na nakuha ninyo, Ananias, para sa lupain? Oo, sabi ng Panginoon, iyan ang presyo. So, dahil dito, sinabi nila na dadalhin nila ang pera na pinagbilhan ng kanilang ari-arian ng buo, ngunit sila'y nagtabi. Dahil dito, alam ng banal na espiritu na sila'y nagsisinungaling. Kaya nga sinasabi sa verse 9, sinabi sa kanya, Pedro, paano ka nakipagsabwatan upang subukin ang espiritu ng Panginoon? Makinig ka. Ang mga paalang mga lalaking naglibing sa iyo, yung asawa na sa pintuan, at dadalhin ka rin yan nila palabas. So, iyan ang nangyari kila Ananias at Sapphira. Dahil sa kanilang pagkupit, pagsisinungaling. Sa verse 10, sa sandaling yon ay natumpa siya sa kanyang paanan at namatay. Na magkagayon pumasok ang mga binata at nakita siyang patay, dinala siya sa labas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. So ito yung immediate judgment, agarang paghukom. Ang biglaan at pagkamatay ni Ananias at Sapphira ay nagsisilbing matinding babala tungkol sa kabigatan ng kasalanan at pamamilang. Lalo-lalo na sa mga anointed tulad ni sinasabi dito na ito yung pagkabigo nila dahil sa matinding babala tungkol sa kabigatan ng kasalanan. Ang mga pangyayari humantong sa isang malalim na pakiramdam ng takot at paggalang ng mga unang mananampalataya. So kaya nga yung mga taong sinasabi dito na ito yung makapangyarihan ng mga taong anointed na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, alam nila kung nagsisinungaling mga tao. Kaya nga ito sa verse 11, sabi na takot ang buong simbahan at ang lahat ay nakarinig sa mga pangyayaring ito. So dahil dito, ito yung takot at pagpipitagan. Ang mga reaksyon ng matinding takot ay nagpapakita ng paggalang at sindak na nagmumula sa pagsaksi sa paghatol ng Diyos at ang pagsasakatuparan ng kanyang kabanalan at ang kabigatan ng kanilang mga inaasahan. So kaya ito ay sinasabi na nagsisilbing isang mabisang aral tungkol sa katapatan, integridad at kabigatan ng pagsisinungaling. Pagsisinungaling sa Diyos na binibigyan din ito ang halagahan ng pagiging totoo at tapat sa mga pangako ng isang tao, lalo-lalo na sa mga bagay na pinasasangkutan ng pananampalataya. Na sinasalamin din ito ang pagdidiin ng unang simbahan sa kadalasayan ng paggalang sa presensya ng kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Para sa mga mananampalataya, ito ay nagsisilbing paalala ng pangangailangan ng transparency at katapatan sa lahat ng pakikitungo natin kapwa sa Diyos at sa mga pinuno ng iglesia. So kaya nga dito sinasabi na dapat nating alisin, linisin ang ating puso. Hilingin sa Diyos na pagpalain tayo upang ang iba ay pagpalain din sa pamamagitan natin. So kaya nga ito yung sinasabi na
pag nilay-nilayan natin ang katanungang ito sa ating mga sarili, ang puso ko ba ay naayos sa mga prioridad ng Diyos o ang sarili kong kaginawahan lamang? Ako ba ay ganap na sumusunod sa Diyos o bahagya lamang? Ano ang hakbang ng pagsisisi o pagsunod ang hinihiling ng Diyos na gawin ko ngayon? So yan yung dapat natin pagnilay-nilayan dahil ito yung salita ng Panginoon na mahalagang mensahe na dapat huwag natin gawin. Yung mga bagay na nakakaharang, nakakahadlang sa ating mga umaapaw na pagpapala. So yan ang mensahe na ipinahag sa bawat isa sa atin.